allegedly by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend. At ako, ayon, di umano, ito si James Kumar, interesado sa akin. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman Papalisto po. kita kung hindi ka Nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. O si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, ano natin yan, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor. Yung posisyon ko Sinong na- papatayin? Ako daw. Educate me. Paano Yeah. nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa tagal. patola. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng Presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor, Sandali yung- lang. Can you just let me Yes, Your finish? Honor. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Alam mo, nagsisinungaling Your ka eh. Honor. Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling ka eh. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, Okay. trabaho po yun. Trabaho ako po yung Sandali, nag-upisa, sandali. tumanggap lang po Sandali ako lang. ng information. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, wag mo kung do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman Ha? po, Your Honor. Na Yung wala po ay- talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga, Yun po ay opinion ko po, Your Honor. opinion mo. Yes, Your Honor. Opinion mo. Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, Mr. Chair, sa atin lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging ganun na lang may mag-leak na ganun ka-sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung ganun. I-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na kumarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman dyan. Yung dokumento na yan, iniwan sa PIDEA, iniwan ko dun sa PIDEA. Magmula nung marilib ako doon sa IIS, nandun po yan. Kinuha, ganito po yan, Your Honor. Ito ang confidential. Kalaruhin kita. Yes, Your Honor. Ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, Your Honor. Naniniwala ako. Sabi ko na, yun in the past hearing, na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Ang tanong lang ngayon, kung sinong nangangalaga ng papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa ibang tao. Kaya ngayon, malaking papel mo dito, at saka sana si Maharlika, kung andito siya ngayon, para malaman natin talaga yung katotohanan kung sinong nag-leak niyang papel na yan. Ako, no question about me. Totoo yan, kinukonfirm ko yung papel na yan. That's authentic. Nakikita ko. Ay, susugal ko yung aking buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan, pero ang tanong kung sinong nag-leak. Yun nga, Your Honor eh. Kaya ako sumulat kay Jared. Para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman dyan sa ano na yan. Yan. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya eh. So, andito Your sila. Honor eh.
Your Honor, kung Bago tayo pupunta kay Francia, with the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue my questioning. Yes, please. You mentioned, kasi baka mawala tayo sa direction kung saan tayo mapunta. Mamaya, punta ako si Francia, pati si Curioso, at saka si Ma'am Maricel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelved. What do you mean by treated as ordinary case? Ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case? Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings on the said documents. ordinary case, Your Honor, yung treatment, kapag ka hindi na siya nagkakaroon ng follow-through. Kumbaga sa yung kaso na yan dumating lang at wala namang andyan lang siya. Hindi kagaya, Your Honor, yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursige po namin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patid yung operation para lang meron kaming matuklasan. Hindi kaya yung kaso na yan, yung sa folder na yan, yung kay politician Bongbong Marcos, now President Marcos, Your Honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yan, tinrato lang po ng ordinaryo na hindi matuloy, di andyan lang. Katulad po nung ibang kaso, kagaya nan. Yung kaso doon, halos kasabay niyan na, yung kapareho niyan, yung nawala ng Armalite sa Baguio. Okay. Sige. Okay na yun. So after the operation was halted, Yes, Your Honor. ito, what happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po sa opisina, alam naman po ni Director Francia yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa investigation division po. Nandun po, may mga compilation po kami ng mga folders doon. Sama-sama po yun, pinapatong lamang po namin doon noon yun. Doon lang po yun talaga, Your Honor. So sinabi mo, Wala naman ibang paglalagyan eh. sinabi mo, the case, sa 5 pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Patay na ba? Mr. Chair, Patay na pala yun? Mr. Chair, Yes, go ahead. hindi ko ito sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay. Double hearsay naman talaga eh. Pinapangalanan niya yung si Maricel Soriano, Bongbong Marcos, Bong Dasa, galing daw sa informant niya. Tapos, Your Honor, sa pagkolekta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po, yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po siya basta-basta na lang magkakandakan anti-drugs operation. Kailangan po doon is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, ni-reduce doon sa deposition of witness. Kaya yung sasabihin, kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana, ng casing and surveillance is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi como yun ay nakikita doon sa litrato, agad-agad, yun na yung gagamitin ebidensya sa korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa confidential informant na kumuha agad maaari ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, nagre-relay lang ako. Ano yung white powdery substance na sinasabi? Sa description at saka sa declaration ng confidential informant, ito ay cocaine. Ngayon, siya po? hindi po, cocaine. Ngayon, yung pong declaration po ng confidential informant, kahit nakikita ko dun sa litrato, tinatanong ko po sa kanya kung ano ito. Bagamat gusto kong linawin, Your Honor, yung litrato na yon o anuman, hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira
ay dangerous drugs agad. Kinakailangan meron tayong chemistry report. Kaya nga, ang subject po noong pre-ops at saka authority to operate ngayon is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ginawa ko lamang po sa kanya, parte lamang po ng trabaho ko. Kung magmamaterial po yun, no? Mag-ano po yun, i-apply po namin ang sangswara. Yun po yun. Kaya yung Dismiss ka sa Recording in PDEA. progress. Kanino mo officially tinon over ang mga confidential document na hawak mo noon? Yung case folder mo. Yung umalis ka na sa PDEA, di ba? Na-dismiss ka sa PDEA? Yes, Your Honor. Ano? Yung case folder na yon na ang laman, 5 pictures, yung deposition nung confidential informant, at saka yung pre-ops, at saka authority to report, at saka yung affidavit, ay yung memorandum. Kanino mo turn over? Knowing that those documents ay classified documents. Security classified. May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes, Kanino mo turn over? doon po sa opisina namin ni Director Francia. Kami na tinanggap niya officially ni Director Francia. Your Honor, dalawa po kami dyan sa kwarto sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table. Dalawa po kami, Your Honor. Nung nagkaroon kami ng relief order, nirelieve kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Ultimo nga po, case folder, hindi ko nanawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga naatinan. Gawa na yung case folder, andun doon, Your Honor. Yung, Wala kang personal file? wala po, hindi naman ako nag-uuwi sa bahay niyan eh. Ako, ganito Morales, Agent Morales, marami akong investigator na under me na kahit natapos na yung kaso, sinabihan ko magtago kayo ng personal file ninyo dyan dahil baka darating ang araw, ma-encuentro natin ang tao na yan somewhere, tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay tayo dyan, hindi natin alam na yung pala subject natin noon. Marami akong ginawakan noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na ako, retired na yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigador. Sino nga yung terorista na inahabol natin doon sa Maguindanao noon? Ano nga pangalan noon? Sino nga yun? Sino nga yung mayor doon na hindi lang protector kundi siya mismo ang drug lord sa kanyang munisipyo? Automatic yung investigador na may hawak ng kaso noon, mayroon siya personal file eh. Sir, sikuan yun sir, ito yun, titingnan ko muna sa file ko. Hindi mo ba ginagawa yan? Personally? Your Honor, yun yung totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo ng mga kaso na hindi nga po. Nandun po eh. Wala akong nadala, Your Honor. So, Francia, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin. Nung na-dismiss po siya sa PDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yon. Sinasabi niya na sa akin tinan-over, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo. Dinay mo na hindi mo talaga. Walang Kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yon. At precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung zip cape yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PDEA. Yung sinasabi niya na ako raw nung na-dismiss, hindi po, ang pinag-uusapan po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo,
nung na-relieve kami sa IIS. Na-relieve po kami from IIS to NCR. Hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung siya nakakahawak dahil ano siya, pero kami, lalo ako, hindi po. Dahil mainit po sa akin ang PIDEA leadership noong pa. Nung magmula nung na-relieve kami doon. Sinasabi ko nga po sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung time yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PIDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami lalo ako, hindi na ako nakabalik to sa opisina na yun. Hindi na po, binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. You confirm, Francia? Na hindi na kayo makakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po, Your Honor, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya nung na-dismiss siya, kanino niya tinurnover? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang tinurnover sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinurnover sa akin. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay dapat hahawakan mong mabuti yon. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka matay ko mang isipin. Kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganun. Ganun po, Your Honor. Your Honor, sandali. Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yun ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Yun po ay sagan ng akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po sa sarili. Pero mo, nakita mo yung papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng mga sasakyan ninyo. Kinonfirm ninyo na organic vehicle niyo yun. Di ba? O siya, kinonfirm niya na siya ang pumirma. Papel yun, siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, wag mo do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Na wala talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo. Yes, Your Honor. Opinion mo. Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, Yes, na Your totoo Honor. yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, naka-xerox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng puncher na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig sabihin, kayang gawin yun? O hindi naman, that is scientifically improbable at so you mean to say na mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po, Your Honor. Sige nga, Ay, sa you state opinion. your stand. By opinion, Your As far as PDEA is concerned, wala talaga yung document na yan. Naniwala ko sa inyo eh. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa paano nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandun na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1 kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. My apology, Your Honor. Pero yung nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga. Hindi makita. Dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal lang ito sa mga pasiner na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic,
I bet may life kung sabihin nyo na napagsabi ako na authentic yan, to sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, Something lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging gano'n na lang may mag-leak na gano'n ka-sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung gano'n. is my own opinion, and I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin muna ang senador. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jingo Estrada. You want to say something, Yes, sir. Morales? Yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw di umano yung sa palagay niya ay pinanggalingan. Well, that's his opinion. Sabi niya. Pero mali po 'yon. Kaya nga po ako sumulat sa sa Director General ng PIDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na kumarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman diyan. Unang-una, Your Honor, ang PIDEA, katulad ng paglalabas po diyan, ito po downloaded po, pina-download ko po doon sa kamag-anak ko. Ito pong appointment ni Director Emitario Pitong na disapprove ng Civil Service Commission. Well, I'm going to go to that. Apo, Your Honor. Ito po, yung ano po lang, yung inano ko lang po, Your Honor, yung paglilik ng dokumento. Pangalawa, meron po ako Apo, Your Honor. Is that document classified? No, Your Honor, wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification. Ito po, letter niya doon sa Special Envoy ng Transnational Crime Overseer. Pirmado po ng isang Director General ng PIDEA na may pangalang Moro Virgilio Lasso. Ito po yun. Yung sinasabi po na paglilik ng mga dokumento mula doon sa PIDEA, mukhang hindi na po ordinaryo. Sapagkat doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng awayan doon sa PIDEA, allegedly involved si Director Lasso at saka yung isang Attorney Delgado. Nagmula po yung pag-away na yan, pag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento. Ito po So, we are alluding na posibleng nag-riskback si Atty. Delgado against General Lasso? Your Honor. Kaya naglabasan yung mga papeles na yan? Mukhang magmula nagkaroon ng ganon, biglang nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si Atty. Delgado. Pero magmula na nagkaroon ng problema sa PIDEA patungkol doon sa kay
PG Lasso at saka doon sa isang Attorney Delgado, nagkaroon na ng mga leakage ng mga dokumento sa PIDEA. Pangalawa, yung pong sinasabi ni Honorable Senator Engoy Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment based lamang po laban sa akin. Hindi po, como ako ay nakasuhan, ay ako po ay guilty na. Dapat, susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti ng Constitution. Hindi naman como po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. Okay. Thank you. Yun po sana, no? I understand. Thank you. So, babalikan kita mamaya. I will shift to Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yon. Opo. Yung 46-C. Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, 12, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. Up. 2012, bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012, Your Honor. 2012. March 11. Okay. Thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Opo. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your Salamat cooperation. po. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito.
Thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. You want to, yeah, well, Opo, pwede daw niyang Yes. basahin lang yung pero gustong basahin niya. Opo. basahin. Please, pakibasa. Ito. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan dahil sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi Salamat kanina ka po. patins na tins dyan. Salamat Pahinga ka po, muna. sir. Ma'am, thank you. Thank you, sir. James Dave Curioso. You're next. Please state your historical employment with PDEA. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Good morning po, Senator Bato de la Rosa and sa ibang senators po kanina. When I was hired for Philippine Drug Enforcement Agency last 2008, it was August if I'm not mistaken, I was hired for a case monitor as a contractual employee po. So the sole ang trabaho ko lang po talaga is to monitor drug cases from other regional trial court ng Manila within Metro Manila. If I was assigned to go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. Yeah, well, I would like to acknowledge the presence of Senator Chis Escudero. You want to say something, Your Honor? Please continue later, ha? Very Unahin mo na natin. briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule up. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa Chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya
Hindi kung sino pang pangalan ng binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na ho tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man na nakakuha ng dokumentong yon, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yon sa panaron ng Chairman, nasaan na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon, at ng mga retrato at sinumpaang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, Yes, Your Honor. for the consideration of the Chairman at a later time and for the Chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Poe, for granting me leeway to speak. Thank you, Senator Chis Escudero, for those to the points that you have raised. Indeed, it is my pleasure to hear some advice coming from veteran senators Tanda naman. who is a legal luminary. Indeed, well accepted by the chair of this committee. Lahat ng points na ni-raise mo, and I'm going to consider it seriously and I'm going to rule on it in the proper time. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Chis. I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe, another veteran senator who can give us some insights into this investigation. Ma'am, you have the floor. Thank you, Senator Bato. Actually, it's been a while since I attended a public order hearing. It's been years. Talagang masalimuot pag public order hearing. Pag meron kang hindi napatawag, sasabihin, meron bang ikinukubli? Pero ang totoo nun, kailangan din tayo nag-iingat kung saan galing ang ating mga impormasyon. Tama yung sinabi din ni Senator Chis. Actually, Ginoong Morales, sa tanggapan namin, hindi lang kay Senator Bato, maraming nagbigay ng babala sa amin tungkol sa inyong karakter. Mga patong-patong na kaso laban sa inyo. Ngayon, hindi naman natin sinasabi that it should jeopardize your testimony. I'm just telling you that we really have to go through with a fine-tooth comb the allegations that are being brought forth our committees. So at the proper time, I would like to ask also, there are certain kasi some cases against him natanggap din ninyo yata yung folder na sinubmit. Yes, this is pertaining to the housing homeowners association. That is Estafa case and everything. So, binigay ko na sa aking thank you for going through them. Actually, that's not naman the topic right now, no? So I don't want to bring it up anymore. Basta you have it already in your hands, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Because it also will it somewhat gives a background on our witness or our resource persons. So that's all. I'm just here to observe
paalis na rin ako dahil may isa pa akong hearing din. Thank you, Your Honor. Salamat for giving us time. Salamat. Thank you. Balikan kita, Dave Curioso. Please continue your statement. As mentioned po earlier, I was a case monitor back in 2008 for Philippine Drug Enforcement Agency just to monitor drug cases for within Metro Manila. Parang civilian employee? Opo, contractual. Contractual. Non-uniform personnel. Non-uniform personnel, contractual. Yes po. Yung nire-renew yung kontrata every year? Yes. Please continue. Your question a while ago is what is my relationship po, tama, with Jonathan Morales and Martin Francia. With all due respect po for both of them, Mr. Jonathan Morales and Mr. Martin Francia, they are both close to us. Kasi parehas po namin silang ninong sa kasal. And the reason why lang na nag-reach out ako kay Mr. Jonathan Morales on April 2, it's simply because I'm concerned about his welfare. Kasi alam ko na marami na siyang pinagdadaanan eh. As a private person, marami na siyang kasong pinagdaanan and marami na rin siyang sakit na pinagdaanan. So, I wanted to give him a heads up doon sa social media na nag-leak, which is with Maharlika. So, you confirm na nag-usap kayo prior to the first hearing that we conducted last week? Opo, April 2. April 2? Yes. Saan kayo nag-usap? Telepono po. Telepono? Opo. Totoo yung sinabi niya na kasama mo si Director Francia nung nag-usap kayo or naka-three-way communication kayo? Or naka-speakerphone po. Ano? Naka-speakerphone po. Speakerphone ikaw? Opo. Yung cellphone mo naka-speakerphone? Opo. Bakit naka-speakerphone? Kasi actually, Mr. Chair, Your Honor, I am willing to present yung conversation namin ni Mr. Jonathan Morales sa Viber na sinabi ko sa kanya nung magkausap kami kasi that's only within 3 minutes call, paputol-putol pa na kuyang may nakakarinig sa'yo. Sabi niya, sino? Si Francia? Tumawa pa nga siya eh. Tapos sabi ko, oo, kasi nandito kami sa opisina niya. So at that time, magkasama kayo ni Francia? Opo. Sa opisina ni Francia? Opo, pero ang may kausap po si Francia noon na iba, hindi po si Morales. Okay. Tapos, ang pinag-uusapan lang po namin ni Morales is, kuya, kilala mo yung mga sasakyan? Kasi kilala ko yung mga sasakyan eh. Sabi ko sa kanya, yung Mazda is sa'yo, yung Toyota Vios is sa'yo rin. Sorry. Yung Toyota Vios is for Mr. Francia. However, merong parang problema kasi hindi namin ma-identify yung iba pang sasakyan. Kaya tinatanong ko rin po siya kung kanino. So, ang sabi niya, hindi niya rin po alam, hindi niya maalala. And then, tinanong ko siya, kilala mo ba yung nakapirma? Which is, sabi niya sa akin, hindi ko maalala kung ako ba talaga yung nakapirma. Hindi niya daw po maalala. Yung pirma nung investigation agent or yung nasa may pre-op. Sa pre-op? Opo. Hindi niya maalala? Hindi niya maalala. Sige, continue. Tapos, after that conversation, April 7, nag-message siya sa akin na, Dave, sinulatan ko na si DG. Sinabi ko sa kanya na wala akong kinalaman kung paano napunta sa vlogger yung report na yon. So sabi ko sa kanya, bakit ka gumawa ng sulat, pinatawag ka ba? Sabi niya, ganun din at sa akin din papunta dahil sino ba investigation agent na nakapirma? Yun yung pagkakasabi niya. So meaning to say, April 2, hindi niya alam, pero afterwards, April 7, alam na niya na siya yung nakapirma. Sige, continue. Tapos, Mr. Chair, sabi ko, na-send mo na. Tinanong ko siya, na-send mo na yung sulat. Okay. Which is the hard copy or the physical document. Sabi ko, baka mapasama, kuyang, hindi naman na
daw pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is, prior to his statement, sinabi niya, dinideny daw ni DG. Ang sabi ko sa kanya, hindi na pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is, I'm talking to Maharlika. Not that particular document. Kasi, medyo magulo na yung nangyayari, sir. And then, tinanong ko siya kung nasend na niya. Sabi niya, oo, na-receive na. Ang last na sabi niya sa akin, nagtrabaho lang ako dati at naiwan yan doon sa office. Di ba nga mula nung nagka-order na na-relieve tayo, bawal na kaming pumunta doon sa office. Tapos, gusto lang daw, sabi niya, saka gusto ko lang talagang malaman, ni DJ na wala akong kinalaman sa paglabas niyan. Yun lang po. Meron kang binanggit, Jonathan Morales, last hearing about sa conversation niyong tatlo? Yes, Your Honor. Please. Ito yung yung mga tanong ko, naka-speakerphone yun eh. Sumasagot si Director Francia. Ngayon, sabi nga niya, deny na lang natin para wala ng gulo. Para hindi na magulo. Kaya po ako yan. Sino nagsabi? Siya. Director Francia. Ngayon, ikaw may hawak ng cellphone. Dali lang ha. Ikaw may hawak ng cellphone. Narinig mo sinabi ni Francia na i-deny natin yan? Hindi po. Kasi... Sigurado ka? Apo. Kasi Mr. Chair, iba po yung kausap ni Mr. Francia nun. Hindi po kami. Kaming dalawa lang talaga yung magkausap. Within that 3 minutes... What's the use of putting it on speakerphone kung hindi nakikinig si Francia? Kasi po Mr. Chair, gusto lang po talaga namin malaman kung totoo ba talaga yung lumabas na dokumento. Kaya nga, yun nga ang tanong ko, bakit ka nag-speakerphone kung kayo lang pala dalaw nag-uusap, hindi pala nakikinig si Francia? Naririnig din naman po niya pero hindi po siya sumasagot. So narinig niya? Opo. Hindi siya sumasama sa usapan niyo? Hindi lang po siya sumasama sa usapan namin. How about yung sinabi ni Morales na nagsabi si Francia na i-deny lang natin? Into my recollection, Your Honor, yung sinabi niya na statement na i-deny na lang natin kasi director na ako, baka magkagulo lang. It's a false statement po, Mr. Chair. Kasi it was taken out of context yung deny. Sige nga, anong context pala na alam mo? Kasi po, nung magkausap kami, nung naririnig niya siguro sa background is yung conversation with Martin Francia and the other person, sinasabi niya lang, i-deny ko yan kasi hindi naman kumbaga hindi nila nakita yung dokumento. You mean to say, iba ang sinabihan ni Francia na i-deny ko yan? Yung kausap niya sa cellphone? Kasi hindi naman po nila nakita yung dokumento, Mr. Chair. Kaya nga, i-deny niya. Pag sinabi niya na i-deny niya kasi hindi niya nakita yung dokumento. I-deny niya kasi, ulitin mo yung... I-deny ko yan kasi hindi ko naman nakita yung dokumento na yan. Sabi ni Mr. Francia. Sinong sinabihan niya? Yung asawa ko po. Asawa mo? Apo, kasama ko po nun sila nun eh. Bakit kasama ang asawa mo sa usapan nyo? Yung kanyang asawa. Okay. Na i-deny ko yan kasi hindi ko alam yan eh. Hindi ko nalaman yan. Hindi yan pinialam sa akin noon. Kaya ganun yung sabi ko, i-deny ko yan kasi wala akong kamalay-malay dyan. So that was precisely your words? Opo. I swear, precisely your words. Ang kausap ko po ay ibang tao. Ibang tao. Siya. Ina-assume lang po ni Morales na siya yung kausap ko. Hindi naman po niya nakikita kung saan ako nakaharap. Kung sa kanya ba o dito, ina-assume niya na siya yung sinabihan ko. Okay. Paano mo in-assume na ikaw ang sinabihan na i-deny? Your Honor, nung kausap ko si Dave Curioso, sabi niya, Kuya, ano pa kami sa office ni Tata Abe? Ito, naririnig ka niya. So, nagsalita ako sa kanya. Sumasagot naman siya. Ang sabi niya, pinay mo na lang yan para hindi na magulo. Yun po yung sinasabi niya. Kaya nga, nung nakarang hearing, sinasabi nga niya, may sinabihan siya pero hindi niya maalala kung sino. Alam mo, Your Honor, itong sinasabi ni Dave na yung pirma, hindi ko ma-recognize, nakatakip po yung pirma. At saka nung time na yun, kakain pa lang ako noon nung pinakita niya nung sinag po niya sa akin.
Nung makita ko po yung video at saka yung dokumento, yung sinasabi niya, hindi nila nakikita. Eh, samantala sa kanila galing yung dokumento pinakita sa akin. Sinend sa akin sa Viber. Kaya doon ko lang nakita. Kaya nung tinitignan ko, sabi ko, kanino to? Kasi may takip. May takip po yung pirma, hindi po talaga siya, pati mga pangalan. Kaya hindi ka sigurado kung Kaya hindi ako sigurado. At saka yung biglang tingin na yun, ngayon, nung masabi ko, parang ako ata yun Sabi ko pa nga sa kanila, yung pa nga ho yung, ako, naiintindihan ko yung posisyon nila ngayon kasi yung asawa niya, nandun pa. Kasama na, nag-testify nung isang hearing. Kaya hindi ko rin sila masisisi kung saan man sila papanig. Kasi choice po nila yan. Hindi ko naman po sinabi pumanig sila sa akin. Ang inaano ko lang po dito ay yung pag-uusap, nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Director Francia at sa akin sa pamagitan niya yung dun mismo dun sa yung cellphone na nilagay sa speakerphone. Kumbaga, kaya yung mga tanong ko sinasagot naman doon sa kabila. Yung sinasabi niya, sinasagot ko naman. Hindi kami nagkausap na direkta, pero merong conduit. May conduit, Your Honor. Ang talo ka lang ngayon dito dahil 2 against 1. Dahil Your Honor, deny, ikaw ang nag-insist. Your Honor, yan yung, sir, hindi naman, kumbaga sa, ito sila yan yung buong agency, Your Honor. Hindi ko naman kinakailangan, pa man basta yun lang po yung sakop ng aking, personal na, knowledge, I'm not saying that you are lying. No, I'm not saying that you are lying. Sabi ko lang, kung preponderance of evidence ang pag-uusapan dito ngayon, talagang matatalo ka dahil dalawa sila nagdi-deny, ikaw isa ka lang na nag-insist. Totoo po yun, Your Honor. Totoo po yun. Yun lang. Kung sabihin nun, hindi. Nasabi ko, nagsinungaling ka. Opo. So, hindi totoong sinabi ni Morales ni Francia na i-deny natin yan. Hindi po. Hindi. Hindi po. Pero sinabi niya, Pero sa ibang tao po. sa ibang tao, which is asawa mo, Opo. na i-deny niya dahil hindi niya alam yan. Opo. Okay, so yan ang narinig mo. Opo. You confirm, Mr. Francia. Yes, Your Honor. Ikaw, sinabi mo na ikaw ang sinabihan na i-deny natin yan. Yes, Your Honor. Kasi nga, kaya ako sumulat, pati kay DG, gawa ng ako yung nakapirma. Ako yung nakapirma, sila hindi nakapirma. Ako yung nakapirma doon sa dokumento. Sino maiipit dyan? Ako. Madali nilang itanggi. Hindi ko naman sila, hindi ko naman sila, Your Honor, mapipilit o anuman na, dahil choice nila yan Dahil may iniingatan sila. Sa akin, nasa labas na ako, Your Honor. Nasa labas na ako. Sila nasa loob pa. Kaya, yun yung... Thank you for that. Attorney Vince Delgado. Yes, Mr. Chair. Good morning po. Yes, ano ang connection mo kay PDEA Director General Lasso? Totoo ba na binigay sa'yo ni DG Lasso ang CCTV footage na nagpapakita na ikaw ay hinaharas dahil sa pagbusina mo sa kutsi niya? Kung binigay niya sa'yo, ikaw ba ang nagbigay ng video na ito sa viral vlogger na si Maharlika? Your Honor, good morning po. If I may read, Your Honor, may niready po ako na statement para Sige, please. Mr. Chair and members of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, good morning po. Nagpapasalamat po ako sa Senate Blue Ribbon Committee for giving time and attention to address this matter of document security in government agencies. Maiksing pakilala lang po. This is not Blue Ribbon Committee. This is Committee on Public Order and Dangerous okay. Drugs. Thank you. Sorry, Your Honor. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Maiksing pakilala lang po. Ako po si Attorney Alvin Saint G. Delgado. Dati po akong agent or drug enforcement officer po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Dati? Opo. So ngayon, hindi na? Hindi na po. Umalis ka na sa PDEA? Opo. Kailan lang? Nung
resign po ako ng December and naging effective po yung resignation ko nitong January 6 po, 2024. Kailan ba nangyari yung video na yun? November po, 17. November. Pagka-December, nag-resign ka. Opo, nag-tender po ako ng resignation. Okay. Please continue. Opo. Nagsimula ako ng panunungkulan noong December 30, 2010. Ngunit ngayon po, sabi ko na resign na po ako January 6, 2024. Ako po ay naimbitahan ni Honorable Chairman dahil sa statement or implied accusation ni DG Lasso that I most probably leaked a video to a certain vlogger, Maharlika. Ang CCTV footage po na iyon ay magpapakita ng mga pangyayari ng pagtamo ko ng verbal at physical assault mula kay DG Lasso. Bilang pagtugon po, kasama po sa invitation na magbigay po ako ng views and comments about dun po sa pangyayari. Ito po. Yung sa patungkol po doon sa statement, hindi ko po mahaba po yung sinabi ni DG Lasso, hindi ko na po babasahin na nasa ano naman po. Hindi ko po sinasabi na nagsisinungaling si DG Lasso. Pero hindi po totoo yung sinasabi niya. Hindi po ako nagbigay ng CCTV footage or video sa vlogger na si Maharlika. Ang nangyari po nun, nag-request po ako ng CCTV footage, pero para po ito sa administrative and criminal case na isasampa ko po sa kanya. Laban kay DG Lasso. Ang ginawa, Which was granted by DG Lasso. Opo. Binigay sa'yo. Binigay niya po. Thank you. Opo. Ang ginawa ko po sa video ay sinabit ko po to bilang parte ng proof ko or evidence sa ombudsman po. Pero ito po, bago po maibigay sa akin ang kopya ng video or CCTV footage, ikinalat na po ng administrasyon ni DG Lasso yung video sa mga group chats. Meron po akong pruweba, pwede ko rin po i-submit po sa committee. At saka meron pong isang pagkakataon na si DG Lasso, nag-speech pa siya sa isang regional office po sa La Union, sa PIDEA Regional Office 1. Binanggit niya na ikwento niya po yung pangyayari sa amin. Tapos ang ginawa niya po is, bahis sa kwento niya, kumbaga he played the victim. Sabi niya na porket daw naka-Innova lang siya, kaya ko raw siya binusinahan. Ganun po yung kwento niya. Tapos po, nabanggit niya na, di ba napanood niyo naman yung video? So, sa pangyayari po na yun, alam niya na na-leak na po yung video na yun. Yung CCTV footage po. Tsaka isa pa po, kung gusto ko pong ikalat yung video na yun, marami pong nag-reach, hindi naman po marami, may nag-reach out po sa akin from ABS, GMA, at saka ang pagkakaalam ko po na nawagan pa po si Miss Maharlika na magpa-interview, pero hindi ko po yung pinaunlakan. Ang ginawa ko lang po is, nag-file lang po ako sa proper venue ng kaso laban sa kanya. Kasi po, bilang... Paano ka na-reach out ni Maharlika? Sa ano po, yung mga videos po na pinapost niya, nakita ko po na sinasabi niya, Attorney Delgado, ganyan, gusto niya po akong interviewin, pero hindi ko po na paunlakan. Hindi naman po dahil against po ako sa kanya, pero dahil lang yung mas tamang venue po is i-file ko yung kaso na yun sa tamang opisina po, tamang ahensya ng gobyerno po. Yun. Correct. Abogado ka, di ba? Opo. Yun nga to do. Continue. Tapos po, singit ko na lang po, medyo hindi na relevant. Yung gawain po, yung pagkakalat po kasi ng video na yun, sa kanila po yun ang galing. Yun po yung sa administrasyon ni DG Lasso po. When you say kanila, sa administrasyon po ni DG Lasso. Bali po, meron po akong pruweba, katulad ng sabi ko kanina, isasubmit ko po sa committee, na yung gawain nila, mahilig po kasi sila magkalat sa groups para character assassination, ganyan. Meron pa nga po akong natanggap na paninira sa akin, propaganda po nila. Hindi ko na po babasahin kasi medyo mahaba, tsaka may mga mali-maling spell, pero malinaw po na galing po yun sa kanila, sa director po. Yun po. Thank you. So, malinaw na hindi ikaw ang nagkalat ng video. Hindi po. Hindi ikaw ang nagbigay kay Maharlika. Hindi po, sir. Most likely, nakuha ni Maharlika yon from the internet. Kasi nagkalat naman kaya yan. Opo. Ako hindi ko pa nakita yung video niyan pero nagkalat na.
Opo. Okay. Sir, you want to say something? General Lasso. Yes, Your Honor. May I ask our Director for Intelligence Service who has control and custody of these CCTV tapes on how we control providing copies of this CCTV footage, sir. Director Bitong, sir. Yes, go ahead, Director Bitong. Ang actual po na nangyari ay Friday, 5:47, dumating yung request ni Attorney Delgado, or should I say, ang first name? Vince Delgado, 5:47 after office hours. Pagka Monday po, dumating yung second letter niya complaining na bakit daw hindi inaaksyonan. Dumating yung letter niya at the time, I think it's 3:23. 17 minutes later, I was informed na nagpadala na siya ng letter sa ombudsman. So, Friday, 5:47, lampas na ng office hours, wala nang tao. Pagka Monday, it's 3:23. If I'm not, I think, just 17 minutes later, nandun na sa ombudsman yung letter niya. So, the process po ng pag-release nito is, unang-una sir, bago po yung aming CCTV system, at meron po kaming policy on how we can extract and how we release this. So, nag-request nga po siya. Eventually, sir, binigay namin sa kanya yung original na copy. After deliberating over this, ibinigay namin sa kanya. As far as I'm concerned, wala po kaming ibang pinagbigyan except siya lang. So, siya lang ang may extracted copy nung binigay namin sa kanya. So, not even us. Hindi po kami nag-release sa kahit sinong tao. So, just to answer your question, sir, yun po yung proseso na yan. So, meaning to say, you are debunking his claim that prior to your turning over of said footages to him, nagkalat na daw sa social media yung video na yan. That is not true, sir. Wala pa pong lumalabas nung Can you elucidate? Hindi pa po yan lumalabas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po yung screenshots ng group chats po nila na kinalat po nila yung video even before ma-receive ko po yung request ko po from director. Say group chat of hindi ko medyo po ang nakalagay po dito is IIS-IOD yung name ng group chat. Tapos meron din pong isang group chat nakalagay po IS. Tapos dito po may kita po na may mga video sila ni Finorward. So sino nag-post ng video? Pakita mo yan kung group chat. Po, user lang po nakalagay Matamorosa. Ha? Matamorosa po. Pero yung username po na nakalagay. Yung nag-post, siya nag-post. Opo. As far as your concern, sino yung Matamorosa? Agent po siya sa IS, pero sir, may I know the exact date nung paano po niya pinalabas? Exact date yan. Sir, wala pong date dito sa screenshot. Pero nakalagay po dito, sharing you the copy of CCTV footage, ma'am sir, as instructed by DIS, Director IS po yun. Good evening po. Bali sir, kung sa akin lang po binigay yung video, bakit po nasa group chat po nila kinalat yung video? Sir, Your Honor, may I explain? After a while po, sir, ako ang feeling ko, at that time, sir, simula na nangyari yung incident, si DJ kasi, he did not make any statement. Wala, sir, as if nothing happened. Pero ito, sir, si Vince, kung ano nung pinagsasabi, sir, ang dami, kung saan-saan siya nagpupunta, ang dami-dami tumatawag sa amin. Nung ma-release na po sa kanya the original video, I explained to the personnel of IS, all of these are authorized to have access to secret. So I provided them the video so that they will understand. Kasi what was happening then is isa lang ang pinanggagalingan ng news si Vince lang. Feeling ko it's so unfair. So pinakita ko po dun sa conference room ng IS with my personnel there. Pinakita ko po yung the original video. At nakita nila to na nagsisinungaling si Vince. Kasi it's very clear from the video. There was no mauling, there was no physical, sorry, wala pong sound, but there was no physical, no touching, sir. I hope, siguro, some other time you will see that the most that the DG did
ginanyan lang po siya when he was going up dun sa kotse. Ginanyan lang siya, sir. So I showed it because it was very unfair that it's already being circulated all over that he was mauled. He wasn't mauled based from the 3 CCTVs that we provided, and all those people who were able to watch this should be able to that I am telling the truth. Thank you. Ang problema lang yung date. Yung date, kung kailan yan pinost. Anyway, inamin naman ninyo, yung Matamoros, tao mo, siya nag-post doon sa inyong website, pero ang tanong na lang dyan ngayon is, sabi mo, that was after na ibigay ninyo sa kanya. So, posible ba na yung pinost ni Matamoros doon sa website ninyo, yan yung nakakarating kay Maharlika? Yan yung nakarating kay Maharlika? No, sir, because ako po wala po akong access, sir, eh. Ako mismo. Alam ko, pag group chat natin, tayo-tayo lang, mga operative nag-group chat. Kung may mag-leak dyan, isa sa inyo nag-leak. Sir, if I have watched also Maharlika, I think ang nakakawa siya because she is being provided with wrong information. I think napakabobo po nung lawyer na nagbibigay sa kanya. But then, sir, kung titingnan mo, sinabi niya in one of his vlogs na si Atty. Delgado ang nagpo-provide. I think you can review it. Sabi ni Maharlika, in one of her vlogs, it's Atty. Vince ang nagpo-provide sa kanya nitong mga ito. I think I was just reviewing this last night. So, in one of the vlogs... You confirm the statement of Maharlika na ikaw ang nagbigay? No, Mr. Chair, hindi po ako nagbibigay sa kanya. Yan ang mahirap. Wala si Maharlika dito. Mr. Chair, if I may. Yeah, go ahead. Mr. Chair, meron po ako na-receive na chat from a certain user. Ang pangalan niya po is Ms. Maharlika, pero hindi po ako nag-reply sa kanya. Pwede ko ba rin po ipakita sa inyo na wala po akong any contact kay kay Ms. Maharlika. Pero chinachat ka niya? Isang instance lang po. Ito, hanapin ko po. Tapos ang sabi po niya, nag-hi siya, tapos nagpapa-unlock po siya sa akin, pero hindi po ako nag-reply sa kanya. Anyway, I think it is not totally, that incident is not totally germane to this investigation, but still, since may leakage, ang subject natin dito sa investigation is PDEA leaks, yung mga leakage. So it's tama lang rin na ma-take up natin yan. Dahil nga, ito, pati yung denial ng yung appointment ay nakapost sa social media. Ano nangyari yun? Siguro po, in our effort to really reform, I think marami pong tinamaan, sir, kasi baka napalipat-lipat sila, so nagagalit sila. Ay maaari pong may may nag-leak nung kasi I cannot deny it was already access from the internet, yung tungkol po ito to my appointment. But of course, I think you would believe me. Kaya po sinasabi ko na ang bobo ng lawyer niya. Imagine hindi ako maging qualified sa civil service. My God. I have 2 masters. At saka yung pong civil service ko, mas mataas, I think, mas mataas sa kanilang lahat, not even to the lawyers there, kaya kiniintriga nila yun. Okay. Anyway, but ikaw ang chief ng intelligence dyan. Nakasalalay sa'yo yung mga leakage na yan. Kung ikaw mismo naging biktima, nileak yung dokumento na yung declining your appointment ay hindi maganda. Di ba? So, marami pa kayong gagawing trabaho dyan. Magtrabaho kayo ng gusto para maiwasan yung mga leaks na yan. So, thank you for that. This is a working lunch, ha? Baka kung may pagkain na kayo, you can please take your lunch. Your You're raising your hand. Your Honor.
Your Honor, doon sa ano no, yung ginawa sa aking ano no, yung isa-settle na lang daw. Yung allegedly inutusan nung isang James Kumar. Itong yung yung alam ko taga Napolcom to, itong Picoy na ito Na yun nga no, wag na raw ako magsasalita. Wag na ako atin ngayong May 7. Sila na ang bahala. Kung ano raw ang gusto ko. Nagtataka lang ako, bakit sila gagawa ng ganito? Bakit sila gagawa ng move na kinakailangan ako ay kausapin, puntahan sa bahay at sabihin na gusto akong makausap ng James Kumar. Kung ano man daw ang kailangan ko, handa nilang ibigay. Patungkol po dito po doon sa hindi natuloy na operation na itinatanggi nitong PIDEA. Ako naiintindihan ko po yung mga taga-PIDEA kung bakit ganon sila kagigil na itanggi itong mga dokumento na ito. Anyway, next hearing, we are in yan na kausap niya yung James Kumar at meron siyang kausap pa na isang tao na isang Lisa o yung tinutukoy na first lady. Yun po yung kuha naman po yun doon sa nagtataka lang ako bakit sila nag-o-offer, bakit sila nagre-reach out sa akin kung sinasabi ng PIDEA na hindi to. Nagtataka lang ako na sa ganyan talagang yung mga kaso na mga kinakaharap ko talagang ginagamit para sirain yung aking pagkatao. Hindi ko mo, ikaw ay nakasuhan, Your Honor, isa-isa ka ng hindi ka na dapat kapanipaniwala, Your Honor. Anyway, that's normal. That's normal. You know how sensitive this case that we are tackling right now. So you expect those kinds of hindi lang naman talaga, it's not actually to destroy your credibility, kundi just to set the record straight. Kay official records man yung mga kaso mo talaga, so kaya siguro sinait yan ng PIDEA dahil totoo naman talaga. Ang intention maybe from your end might be character assassination on your part, pero PDS just setting the record straight na meron kang hinarap na kaso at hindi mo naman dinay. So there's no problem about that. Yung yung kinaso ng PIDEA talaga hinahanap ko po yun. Okay. Ngayon, ang tanong ko lang, Your Honor, isa pa doon sa yung lumabas na drug test result, Your Honor. Ang inaano ko dito is yung mandato ng PIDEA, bakit hanggang ngayon walang ginagawa na investigation para at least ito mawala na doon sa isipan ng publiko nagkakaroon ng pagtatakip doon sa issue. Kasi kung titignan nyo, Your Honor, sandali lang, yung nga problema, you keep on barking about drug test result. Although medyo malayo na yan dito sa ating pinag-usapan dito about PDLX, pero yung drug test result, you're claiming, so sana pakita ninyo yung ebidensya. Meron dito, sir, Your Honor, ito po, ito po yung drug test result na ang oras ay 2 minuto lang kinandak yung drug test. Your Honor, kung ako, kung yung isang karaniwang tao na nagtatanong, kung kaya nilang sirain ang credibility ng isang katulad ko dahil lamang doon sa mga kaso na mga harassment case, bakit itong mga ganitong lumalabas na drug test ay hindi pansinin ng PIDEA? Ito, Your Honor, kung mapapansin nyo, ang oras dito ay 12:15 p.m. at natapos 12:17:54 p.m. Ito po, Your Honor, nandito po. Kung makikita nyo, hindi po inaaksyonan ng PIDEA.
Ang ginagawa nila, Sandali, anong magiging grounds ng PDEA para aksyonan yan? ito po yung discrepancy dun sa mismong oras. Pinakita mo na ba yan sa kanila? Opo, ito po, ngayon ko po, pinapakita ko pa, po ngayon, Your Honor. Ngayon pa Ito pala po, sandali lang, ngayon mo pa pala ibibigay sa kanila. Tapos you are blaming them na hindi inaksyonan. Provide this committee, bigay sa PDEA para mag-aksyonan nila. Your Honor, Mag-imbestiga. naipalabas na po ito sa news. Ayan ang mahirap sa inyo. Post ng post sa social media, tapos i-blame natin yung mga tao na hindi kumilos. Na hindi naman namin trabaho, hindi pa trabaho ng PDEA, hindi ko trabaho na mag-monitor sa mga pinupost ng kung sinong magpo-post dyan. So you provide the evidence para we can work on it. Ganun dapat. Di ba? Yes, Your Honor. Ito, sir, Your Honor, related ito dun sa confidential information na lumabas. Kung yung confidential information, hindi nga nila inintindi. Hindi nila inintindi, Your Honor. Ito pa na nagdudumilat na drug test result na ito talagang hayagan na talagang nanatala. Kaninong drug test result yan? Kaninong drug test result? Kay kay President Bongbong Marcos nung siya po ay kandidato pa. Kailan niyang ginawa? Nandiyan po yung pecha, Your Honor. Doon sa... So ngayon, tinatanong mo, Tinatanong ko, Your Honor, kung bakit hindi naipatawag ng PDEA yung drug testing facility na nag-conduct ng drug test na yan. Bakit ipatawag ng PDEA? Meron po silang authority, Your Honor. Kaya nga, bakit na ipatawag? Kasama po sa mandato ng PDEA. Sandali lang, Your Honor. sagot ka. Bakit nila ipatawag? Yes, sir? Bakit nila ipatawag? Mandato po nila yun sa 9165, sa Comprehensive Alam Business ba License. nila kung anong dapat nilang tanungin? Yes, Your Honor. Alam kung talagang inaalam lamang po nila. Hindi, sandali lang. Alam ba nila? Mahirap i-blame natin yung ahensya na for non-performance na hindi nila alam. Alam ba nila? Your Honor, binanggit ko po yan last hearing. Ay, hindi. Binanggit ko po rin Hindi yan. naman. Porque binanggit mo, dapat i-provide natin. Hindi naman sila robot na didiritsong kikilos na walang inhawakan na papel. Ibigay mo, saan na yung papel na yan? Nandun po sa kinuha ng staff niya, Your Honor. Pasirox mo, tapos bigyan mo PDEA. Okay. Unauthorized disclosure of which will cause ganito, ganon. Meron ka bang wala kang dala? If hindi ka prepared, I would not put you on the spot. You can prepare for that next hearing. Explain mo. Kasi nagtatanong ang taong bayan, gaano ba ka-importante ito? Bakit kinakandak ang hearing? Bakit si chairman ng Public Order and Dangerous Drugs ay nagkandak ng hearing para dito? Malaman ng taong bayan na nagmumonitor ngayon kung gaano ka-importante ang mga papilis na yan. Bakit pangangalagaan ng husto? Bakit security classified yung documents na yan? At ano yung mga implications, yung mga unauthorized disclosure nito? At ang pwedeng kakaharapin ng mga administrative or criminal case ng mga tao na unauthorized disclosure of these classified documents. So please prepare in the next hearing. Thank you, Mr. Sorry, kumakain ka na disturbo ko yung kain mo. Thank you. Yung yung sinasabi mo na 2 minutes na drug test. Drug test. That forms part for another investigation, ha? Ikuha natin yung PDEA na magtanong doon sa yung drug testing facility niyan. You want to say something? Go ahead. Your Honor, can I just say something regarding the drug test? The agency in charge of monitoring and regulating drug testing centers is not the PDEA. It is the Department of Health. And I also checked with our laboratory service, kapag 2 minutes lang daw po yung lumabas yung results, it means negative. So, hindi na kailangan ng confirmatory test. So, talagang 2 minutes lang kailangan.
Yun po ang sabi ng laboratory service namin. I just check now. 2 minutes lang, labas agad ng result. Sir, kapag 2 minutes, wala pang Wala wala nakita. pang lumalabas, negative na yan. O, wala pang reactions, negative na yan. So there is no more need for any confirmatory test. Okay. 2 minutes. Your Honor, mas maganda mismo yung chemist mismo ang magsabi. Hindi lang po yung sabi lang. Para at least malinawan po, Your Honor. Hindi, yung kausap mo is, kausap mo is chemist? Yes, with our laboratory service, Your Honor. Pangalan? No, he was formerly with the compliance service, part of his job. Director Carion, Your Honor. Director? Carion. Carion? Yes, Your Honor. Si Derek. Yes, Your Honor. Nandito ba? No, sir. He's in the office. We're communicating with him. Please, let him explain next hearing. Yes, sir. Yung para matapos na yung mga issue na yan. Of course, sir, Explain niya. we haven't seen the report yet. We would like to know who conducted the drug test. I'm not Sino sure. sana yung papel ko, Kumsek? Your Honor, si Director Carion, di naman siya chemist, Your Honor. Former, ano siya? Carion is not a chemist. No, Your Honor. He was, I think he was laboratory service, director of laboratory service before. Right now, he is my chief of staff and concurrent chief of the Public Information Office, Your Honor. So anybody can explain under him yung mga chemist. Your Honor, it is DOH who conducted the drug test. It's not... DOH? DOH pala ito eh. Your Honor. Hindi ito private na kwan. Your Honor, St. Luke's Medical Center, Global City, Your Honor. Kaya nga, pero under the Department of Health sila. Accredited? Accredited, Your Honor, yung mga drug testing facility, Your Honor. Pero dapat yan, Your Honor, hindi si Director Carion ang magsasabi na ganito yung, dapat chemist. Kumsek, may mga pangalan mo dyan? You know kung sinong imbitahan mo? Yes, sir. Yes, sir. Eh? Copy niyo. Yeah. Thank you. Your Honor, gusto ko lang sana ituloy sana yung ko kanina, Your Honor, yung tinanong niyo ako doon pinatawag ako doon sa Malacanang noong July. Nakuha ko doon naman sa yung... Lesio. Ito, Your Honor. Oh. Sige. Matapos ko ilantad sa publiko ang mga nangyayaring katiwalian sa PIDEA, nagulat na lamang ako na ipinatawag ako ni Police Director Felizardo Serapio sa Malacanang as per instruction daw po ni Executive Secretary Paquito Ochoa at pinagdala ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga natuloy, hindi natuloy at mga ongoing anti-illegal drugs operation ng aming opisina. Ngunit matapos ko makapagsagawa ng briefing na tumagal ng humigit kumulang sa 4 na oras, kaugnay ng mga hawak kong mga kaso, kabilang na mga natuloy at di natuloy ng mga anti-illegal drugs operation, ay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay minilait lamang ng opisina nito ang mga trabahong ipresenta ko at doon ko naranasan ang harap-harapang paglapastangan sa aking pagkatao ni Executive Secretary Paquito Ochoa noong biglang dumating ito kasama na ng pagbabantang ako ay patatanggal sa trabaho at habang buhay na akong hindi makakabalik sa gobyerno. Habang pinagdidiinan ito ng mga wala namang kwenta yung mga accomplishment ay pinagmamalaki ko dahil panay gawa-gawa lamang daw ang mga ito at di ko daw ba alam na matitinong negosyante daw ang mga ito at campaign contributor umano ni Pinoy. Sa aking pagkakaalam, mukhang tanging ako lang ang kaisa-isang ahente ng PIDEA ang naipatawag sa Malacanang.
Nagtataka din ako noong pangapanahong iyon kung hindi ang mismong director ng aming opisina o mismong PIDEA Director General ang kanyang pinatawag, kundi ako at ang nag-iisang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit tila masyadong napakalaking problema ako sa kanila at tila masyado po ako napag-iinitan sa pamagitan ng mga pinuno ng PIDEA. At sa katunayan, kahit wala na po ako sa naturang ahensya ay nagawa pa ng mga ito na ako ay taniman ng samut-saring kaso na sobrang naglukmok sa akin at sa aking pamilya. Ngayon ko lamang napagtanto na kaya pala ang asawa pala ng isa sa mga naging subject sana ng anti-illegal drugs operation namin noon na si Politician Bongbong Marcos ay kapater po sa Marcos Ochoa Serapio Tan, Law Office, the Executive Secretary Paquito Ochoa, na si ngayon First Lady Luisa Araneta Marcos. Yun po, yun yung talagang naging ano ko. Sabi ko kaya pala ako pinag-iinitan ng mga ito dahil magkakakonekta pala itong mga to. Your Honor. Okay. So, anything more? Okay na. Sino bang hindi natin napagsalita dito? DOJ. DOJ, ma'am. Please explain to us yung mga, anyway, nasagot man ito dati, pero coming from you, I want to hear it from you, yung mga posibleng kaso na kakaharapin ng mga unauthorized disclosure of these classified documents. Good May afternoon. na-identify tayo, dalawang batas yun pero please, elucidate us. Good afternoon, Honorable Chair. With regards to the cases that will be filed, it was already, as you mentioned, it was already disclosed in this committee. As to the position of the DOJ, particularly with the National Prosecution Service, the usual procedure is somebody should, whether the legal enforcement agency or the private complainant, will file a case in our office before we conduct any evaluation, a preliminary investigation, whether to file it in court. So as of now, we are not in the position to give an opinion as to if there is a case or not. That is all, Honorable Chair. Thank you. May sinate yung isang resource person natin dati, Graft and Corrupt Practices Act, at saka yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. May posible silang na-violate na provisions doon. Yes, that is possible, Your Honor, but you have to gather first all the evidences, the testimonies of the witnesses, and then, if the complainant, whether from the agency or from a private sector, has all the complete evidences to prove that the elements of the crime are present, then that is the time that they can file it with our office or with the ombudsman, wherever they wish to file their cases. Thank you. Your Honor. Meron pa kayong utang sa akin, DOJ. Yes, Your mabutit na naalala ko ngayon. Tagal ko na hiningi yung inyong DOJ opinion about doon sa perya. Masakit Perya. sa ulo yung perya na yun dahil nga sino yung taga DOJ no na hiningan natin? Hindi ba yung si Miko Clabano? Sino? Meron tayong hiningan, matagal na hinintay dahil yun nga, tumawag na advice ko doon sa police hanggat wala pa yung DOJ opinion kung talaga bang kasama yan sa illegal gambling, yung colored games, ay wag sila muna manghuli. Pero ngayon ang problema, nagreklamo na daw yung may mga parents na doon, nagreklamo na yung mga anak nila nandoon na, hindi na pumapasok sa eskwelahan, sige na lang sugal doon sa peryahan, kaya they will be remiss on their duties kung hindi nila aksyonan, hindi nila i-raid. So, yun ang problema ng police. So, please give us the legal opinion kasi sabi ng abogado ng peryahan, kasama daw yun sa permit na in-apply nila. Sabi naman ng PNP,
kasama yan, pero that is illegal dahil game of chance yan. That's gambling. So please, this is another topic, ha? Yes, Pero Your please, Honor. act We on will this. comply, Your Honor. Please. Just give us time because Help us para ang pulis din matulungan din sila, mag-guide din sila. and we'll take note and coordinate with your staff, Your Honor. Thank you, Attorney. Yeah. Si Kumbala, Attorney Alden Riubin Luna, State Council. Pakipaloob sa kanya, baka may research na siya dito, tapos makapagbigay na kayo ng opinion. We will do so, Please. Your Honor. Salamat. So that our operating units will be guided accordingly. Thank you, ma'am. PNP Drug Enforcement Group. Colonel Briones, you want to say something? None, sir. We have been, sir, we thought with that we are called for the Alitagtag case, sir. Yung Alitagtag. Anyway, medyo may mga questions pa tungkol doon, pero mas nakapokus tayo dito ngayon sa mga PDEA leaks, but still may mga questions pa doon. But somehow, overall, 95% satisfied naman ako doon sa explanation na ginawa ng kapulisan natin patungkol doon. Pero still, may remaining 5% pa rin na dapat itanong. Pero please, help us contact General Serapio. Malukit man nyo yan doon sa Police Retirement, PRBS. Malukit nyo yan. May contact number siya doon. Please, tulungan nyo kami, makontak for the next hearing. Kung meron kayong details, number, o kaya email address, please give it to the committee secretary. Salamat. Mayroon kang gusto sabihin? So, sir, kayo, may sabihin pa kayo? Okay na kayo? Kayo, Curioso. Attorney Delgado, I am not suppressing anyone who want to say something here. There's no suppression of your freedom of expression to say something. Jonathan Morales. Ikaw, Delgado. Delgado muna. Wala na po, sir. Thank you. Wala na. Okay na. Morales. Na-raise ko na, Your Honor. Na-raise mo na lahat. So, with that, kunti na lang. Baka isang hearing na lang ito. We can adjourn. Kailangan natin yung presentation mo next hearing. At saka yung clarificatory questions doon sa mga ibang mga inibitahan natin na hindi sumipot. Baka magsipot na yon next hearing. So may schedule tayo for next hearing? Next hearing is scheduled on May 13, 10 a.m. Anong araw ito? Monday, sir. Monday. All persons invited today are also invited in the next public hearing. Okay? So, okay na tayo. Wala nang magtatanong, wala pang sasalita. So, with that, I would like to thank again everyone for your cooperation in this investigation. Maraming salamat. We will resume our hearing on May 13, Monday, May 13, 2024, 10 o'clock. The Tolentino Quezon Rooms. The hearing is hereby suspended. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.